Sa oras ito, minamahal, hallelujah, praise the Lord, hindi tayo magtagal. Tayo po'y tumayo, minamahal, agi pagrespeto, minamahal sa banal na salita ng ating Panginoong Kristo. Ating pong buhay bigay ang buong pagkataon sa ating beloved preacher Joshua Dominguez sa oras ito. Praise the Lord, Bishop David Richard, Brother Inmar, Kadayona. Amin na mahal, mag-aampo kita sa Ginoo. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. There's Heavenly Father, there's Jesus. Thank you so much, O God, sa nagabay mo sa amin, O Diyos, sa aming panabanal na panambahan. Mula sa MC Joyful Solemn Song, mga testimony ng aming mga kapatiran, maging sa pagbibigay, at lalo na sa banal na presensya, O Diyos, na patuloy na kumikilos sa bawat isa sa amin, ng mga pagkamitan ng choir, at maging sa banal na salita, O Diyos, saway pagpalain mo, ang mga oras na ito, kalisin mo mga hadlang gawa ng kaaway, demons of hindrances, demons of doubts and belief, cast out our midst right now. Be blessed you one in Jesus' name. Hallelujah! Praise the Lord. At makabalik na po tayo sa ating puwan. Napaabot po natin ang pinakamataas na magpupuri, pagluwalhati, pagbarangal, pagdakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Malakas sa palakpak para sa ating mahal na Panginoon. At double honor to our beloved parents in the Lord. And we always cherish the blessed teaching and preaching of our dearly beloved Pastor, Wildes Wada Almeida, and beloved San Pastor, Lina si Almeida, mga pag-alala po sa kanilang mga turo, mga pangangaral. Maging pinapabot din po natin ng respeto sa ating mga Almeida family. Sa lahat po natin mga beloved brethren, good morning. Mga baguhan, mga datihan, kung may mga bisita man, welcome kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Purihin natin dakilang Diyos, kung kami na mahal sa umagang ito at ating pong buksan ang ating mga Biblia, praise God. At sundan po natin ang mga talata na ating banggitin. At mga minamahal, sa ating mga livecast viewers po, pinapabot din natin yung pagbati. Magandang umaga, praise God, mga beloved ordained preachers. Kasama natin, mga beloved preachers. At mga minamahal, napakahalaga pong salita ng Diyos. Sa umagang ito po'y pagkaing espiritual. At pakinggan niyo po maigi, mga kapatid. Ang ating pong topic yan about the last days living. So, sa Bisaya, katapusan ng mga adlaw sa pagkinabuhi. Sa mga minamahal, ay tayo po'y pinili ng Diyos. Kailangan mamuhay tayo na ayon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Imagine, ang daming tao sa digdig. Ngunit, tayo'y hinirang ng ating mahal na Panginoon para sa Kanyang kaluwalhatian. Dapat lamang mga minamahal na tayo'y mamuhay na ayon sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Sa ating panahon ngayon, nakikita po natin na malapit na ang pagbabalik ng ating mahal na Panginoon dahil sa mga tanda na ating naririnig, ating nakikita. At sabi ng Biblia, huwag tayong kumpiyansa. Huwag nating gayahin mga nakaraang panahon, sa panahon ni Noah, na mga tao ay kumpiyansa. Akala nila, mga minamahal, ay hindi mangyayari yung mga pinapangaral ni Noah. Ay anong malaman nila na talagang nangyayari, nagkaroon ng pangyayari o katotohanan, mga minamahal, ang pinapangaral, doon nila naalala na totoo pala ang pangangaral ng lingkod ng Diyos. Kaya
sa ating panahon ngayon, huwag tayong kumpiyansa, mga minamahal. Baka isipin natin na dahil normal lang yung mga panahon, lagi natin nakikita, parang katulad pa rin ng mga dati. Pero lagi nagpapaalala ang mga ngaral, mga beloved Almeida children, na maghanda po tayo, mga kapatid. Dahil hindi po talaga nagkulang ang salita ng Diyos, mga minamahal. Although paulit-ulit, talagang ito po'y dapat o marapat na sabihin, mga minamahal, para hindi po tayo maging kawawa, mga minamahal, pagdating ng panahon. Baka magsisi tayo sa huli. Habang palapit na palapit ang pagbabalik ng ating mahal na Panginoon, kailangan po nating laging handa. Readiness. Dahil mga minamahal, baka ang Diyos, kami po isisihin pagdating ng araw, pag hindi namin ipaalam sa mga kapwa natin mananampalataya. Sa panahon ni Jesus Christ, lagi na po pinapangaral na laging maghanda. How much more ngayon na sa ating panahon? Amen? 2,000 years ago, pinapangaral na laging maghanda, mga minamahal. Kaya walang kaibahan hanggang sa mga oras na ito. Ano ibig sabihin nun? Para tayong lahat, mga minamahal, ay magtamasa ng biyaya habang tayo'y naghihintay sa pagbabalik ng mahal na Panginoon at higit sa lahat, hallelujah, makamtan natin ang buhay na walang hanggan sa piling ng ating dakilang Diyos na Kanyang ipinapangako sa bawat isa po sa atin. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Last days living, ang gawin natin, tumingin, tumibay at tumulong. Ang sabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 1, kindly. The second epistle of Paul to Timothy, chapter 3, verse 1. This know also that in the last days perilous times shall come. Amen. Dito po sa aklat ng ikalawang Timoteo, Kapitulo 3, ang talatay 1. Dato po at alamin mo ito, nasa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Amen ang Diyos sa magpala sa Kanyang banal na salita. So, nasa huling araw na po tayo, mga minamahal. Nakikita po natin na mapanganib na po ang ating panahon ngayon. Kahit itingin ka sa mga social media, sa mga pahayagan, talagang totoo ang sinabi ng Biblia. Huwag tayong kumpiyansa, mga minamahal. Dapat mong malaman na sa mga huling araw, o dapat nating malaman na sa mga huling araw ay magkaroon ng kahirapan. Panganib. Mapanganib. Bisaya, kuyaw. So kuyaw na kayo atong panahon karon. Makalilisang. Amen? Makikita man natin yan. Siguro kung busy ka sa trabaho, wala kang time na mapanood ang mga balita, so maaaring hindi mo alam. Pero sa mga napakinggan mo, ay talagang malalaman mo na nasa huling mga araw na po tayo. So, malapit na ang wakas ng lahat ng bagay, sabi ng banal na kasulatan. In 1 Peter chapter 4, verse 7, basahin po muna natin. From the book of 1 Peter chapter 4, verse 7. But the end of all things is at hand. Be ye therefore sober and watch unto prayer. Amen. Dito po sa aklat ng unang Pedro, Kapitulo 4, ang talatay 7. Ngunit ang ukas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Kayo nga'y mga pakahinahon at mga puyat sa pananalangin.
Amen. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Ayan, nandito tayo ngayon. Nagpupuyat tayo sa panalangin. Tama po yung ginagawa natin, mga minamahal. Ayan, hindi masasayang yung sakripisyo natin. Kahit namliti ka ng malaking halaga, mga minamahal. Gumastos ka ng malaking halaga. Hindi masayang. Kasi biblical itong ginagawa natin. Nandito tayo ngayon na nagpupuyat sa panalangin. Dahil, mga minamahal, hindi nga po natin alam kung kailan parito ang ating mahal na Panginoon. Yan, nandito tayo, naghanda tayo mga minamahal. Ay sabi ng Biblia, kayo nga'y mga pakahinahon. Dapat natin malaman talaga, mga minamahal. Malapit na ang wakas na lahat ng bagay. Maging matino, sabi ng Biblia, maging matino po tayo. At mapagpigil sa sarili para sa panalangin. Amen? Importante ang panalangin po natin. Ito po yung tinuturo natin, mga pastor. Prayer is very important. Laging paulit-ulit, maririnig natin sa kanyang pangangaral, na laging manalangin. Huwag magkulang sa prayer. Bakit? Dahil napakahalaga po ang laging manalangin. Pray without ceasing. Sabi ng banal na kasulatan. Ito po'y paulit-ulit din ating marinig sa mga ngaral ng Diyos. Bakit? Dahil ito po ay napakahalaga. Pag walang prayer, walang blessing. Amen? Paano ka didingdingin naman ng Panginoon kung hindi ka manalangin? Paano ka ingatan ng Diyos pag hindi ka manalangin? Paano ka tutugunin pag hindi ka manalangin? Ayan, napakahalaga po ang ating prayers, araw at gabi, mga minamahal, na tinuturo na ating mga pastor na marapat natin ipagpatuloy hanggang sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos. So ang katotohanan, nasa last days po tayo, mga minamahal. Simula pa lang nung umakyat ating dakilang Diyos, nasa last days na tayo. Simula pa lang nung umakyat ating mahal na Panginoon, mula nang siya'y nagkatawang tao. At mangyayari sa mga huling araw, sabi ng Diyos, na ibubuhos ko aking espiritu sa lahat ng laman. At ang iyong mga anak na lalaki at babae ay mga nguhula. At ang iyong mga binata ay mga kakita ng mga pangitain. At ang iyong mga matatanda ay magsipanaginip ng mga panaginip. Kaya mga minamahal, napakahalaga po ang manatili tayo sa panalangin. Dahil dyan po ay kikilos ang banal na Espiritu Santo. Napakahalaga din po, mga minamahal, na lagi nating suriin yung ating mga sarili. Dahil sabi ng Biblia, a man without Spirit of God, he is none of His. Pag wala kang Espiritu ng Diyos, hindi ka sa Diyos. Pag mayroon kang Espiritu ng Diyos, sabi ng Biblia, and grieve not the Holy Spirit of God. Huwag daw po